teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang lumikha ng langit at lupa, lahat ng nilalang sa mundo. Sa kanyang salita naganap ang nais niya, purihin ang Panginoon. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Dumaan ka man ng pagsubok sa mundo, lahat ng ito'y batid ng Diyos. Mahirap man o imposible man, lahat ay magaganap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos.
Sapagkat kay Jesus lahat ay posible. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa another episode ng Awit ng Pag-ibig, kung saan ang mga kapatiran ay handang maglahad ng kanilang mga buhay upang mabigyan ng luwalhati ang ating Panginoon. Sa umagang ito, siguro naman kilala nyo ng ating mga bisita, ang ating kapamilya. At tayo muna ay mananalangin bago tayo magsimula sa ating kwentuhan. Muli, Ama, salamat po sa pagkakataong muli at muli. Ang pangalan mo ang maitaas sa kalagitnaan ng iyong bayan, ang mga himala, kagandahang loob, habag, at ang iyong kapangyarihan, ang patuloy na mailahad sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa iyo. Samahan niyo po kami. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So tatawagin ko ang aking mga kapatid at bagamat kilala niyo na sila, sila yung magpapakilala. So siyempre unahin natin ang Mother Queen bago ang Princess. Good morning mga kapatid. Thank you Lord at welcome po sa ating episode ngayong Sabado. Salamat po habang kayo nanonood ng ating gawain sa ngayon. Buksan niyo po ang puso at isipan sapagkat meron pong magandang balitang ihahatid sa inyo. Amen. Thank you Lord. Sister Angela. Good morning, Jesus. Good morning po. Ako po si Sister Angela. Anak po ako ni Sister Jennifer and Pastor Simple po. Wala ba kayong gustong batiin? Ang buong barangay? Ayun po, binabati mahal ko sa po. buhay. Binabati ko po yung mga Abena sa Antipolo po, Garcia po dun sa Batangas, at saka yung mga ate ko na nasa ibang bansa, sila Ate Ella, Ate Joycey, sila Kuya David po, si Andoy and Divine. Hello! Ayun, no? Laki na ng angka ninyo, no? Nagsanga-sanga, sabi nga, no? Tama. Abena Clan. Oo. Ngayon, usually, nagpagka dito sa awit ng pag-ibig, usually, tinatanong ko yung ina tungkol sa anak, o yung anak tungkol sa ina. Pero gusto ko simulan ng medyo naiiba ngayon. Ayan. Ang tanong ko is, sa nanay muna, ha? Maya-maya ikaw, ha? Okay. Sister, sino sa buhay mo ang nagbigay, ang most influential in your life? Sa either mahal mo sa buhay o whoever, na sabihin natin na ito si Jen kasi malaking kinalaman ng taong ito, kaya kung ano ako ngayon. The most influential na tao sa buhay mo, na masasabi mong malaking kinalaman kung ano ka ngayon. Ngayon? Bilang isang tao. Bilang isang tao? Oo. Yung bumuo ng pagka Jennifer, sino ang may malaking contribution sa buhay mo? Ang hirap ng edad ko ngayon, loading. Sabi mo kasi, naging, ngayon ba? O nung mga nakaraan? Yung pagkatao mo ngayon, yung kabuuan ng pagkatao mo ngayon, sino masasabi mo, ang laki ng impluensya ng taong ito kung ano si Jennifer ngayon? Siguro, hindi siya tao. Situation. Okay. Go ahead. Kasi, nung kabataan ko, syempre ate ko, akong panganay, sa aming 8 magkakapatid. Tapos nakita ko yung takbuhan ng pamilya namin. Ang magandang impluwensya sa akin kung bakit ako ngayon nasa katayuang ito ay yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Nung dumating sa amin yung prayer meeting, nagkaroon ng pagbabago ang buhay ko. At simula noon, sabi ko nga, simula nang niyakap ko si Lord, nung tinanggap niya ako, doon nag-start yung mga bagay-bagay para maging ganito ako ngayon. So there were changes. Nakita mo yung mga changes. So pwede ba naming malaman, sino ba si Sister Jen noon na masasabi niyang nagbago yung sister? Sino siya noong araw? Noong araw? Hindi ko natabi ganun. Bigla nagka-Alzheimer. Sino nga ba ako noong araw? Siguro, si Lord na rin talaga yung nagtakda ng mga panahon na yon. Yung ibig sabihin yung dadaanan ng buhay ko para makarating ako ngayon. Kasi alam ko, nung kami ay
way back 1986. Oh, sige. At least may reference Oh, tayo. di ba? Sige, okay. Way back 1986, noong magkaroon ng EDSA Revolution, itinransfer kami ng mga magulang namin sa Pangasinan. So, tapos dito si papa ko nagtrabaho sa Mindanao, mama ko lumuwas sa Maynila kasi wala siya makikitang trabaho doon. So kami ang pinadala doon, Ilang taong magkakapatid. ka nung Kagagraduate ko lang ng high school? elementary. Doon ako nag-first year high school. Okay. So, first year high school ako, nanay at tatay ako ng mga kapatid ko. How was it? Noon, mahirap. Pero ngayon, pag iniisip-isip ko, alam kong sinamahan ako ni Lord. Hindi, pero ano yun? Can you give us, anong pwede mong i-share na? Siyempre, Gano'ng kahirap noon? Kasi panganay ka. That's why I'm asking you this because maraming panganay din na nakikinig sa atin, Yes, nanonood. oo. So, makaka-identify din sila at gusto nating makita na paano yung dinaanan mong yun nang ikaw ay maging Kristiyano ay naging yaman. No? So, parang, flashbacks. Sige, flashback. Sabi ko, kinalimutan ka, burning bridges eh. Pero para po sa ikatututo natin, at alam naman po sa mga prayer meeting, siyempre pag wala kang nanay at tatay, during that age, 13 years old ka, mahirap kasi nga, siyempre may mga kapatid kang, Ilan mga kapatid mo? Ilan kayo lahat? 6 pa kami noon, 6. Hanggang okay. dun sa panganay na lalaki namin, kay Balong, hanggang doon. 6 pa kami. Okay. Ako, yung isa, si Tata, si Miming, si Baby. Ayun nga, 6 nga kami. So maliliit pa nun. Iniwan sa amin yung kapatid kong bunso, si Balong. Siguro 2 years old lang yun. So mahirap dahil una, wala kang magulang. Ang nandun lang mga tiyahin mo, lola mo, na siyempre, kahit nagbabakasyon kami doon, pero hindi yung titira ka na. Oo, kasi more on a permanent basis. Oo. Tapos yung mga kapatid ko, kasi ako, ang sabi ko noon, di baling magkakasama kami, di baling magdil-dil kaming magkakapatid ng asin, wag lang kaming paghiwa-hiwalayin. Correct. Kasi actually yung uncle ko dito sa Laguna, pwede niya kaming tanggapin. Yung isang kapatid ko, ganun. Pero ang sabi ko, ayoko kasi gusto ko magkakasama kaming magkakapatid. So, yun nga, thank you Lord. Mahirap kasi... Ano yung mga challenges some of the challenges that you can share na talagang learning experience din naman later on? Ano naman, kasi noon, syempre, ang tatay mo sundalo, hindi regular, nasa Mindanao, hindi regular magpadala sa amin ng pera. So, ang pagkain, hindi ganun kakasya. Ang mangyayari sa amin, talagang, kung ano yung meron na sa amin, yun ang pagkakasyahin namin. Sanay nga kaming mag-ulam ng kape, ganon. Oo. Tsaka ako nung high school ako, talaga, ang ano ko noon, hindi ako nag-aalmusal, kaya payat ako noon, mga kapatid. Kailangan magpaliwanag talaga. Yes, oo. Huwag kayong magtaka kung ba't mataba na ako ngayon. Yan, inabuso. Hindi, talagang typical. Noong mga panahon po talagang yon sa mga kaedad ko, naranasan po namin yung hirap talaga ng buhay. Ano yung mindset mo nun? Kasi, di ba, 13 years old ka, iniwanan mga kapatid mo. Ano ang tumatakbo sa isip mo nun at that time? Kasi pwedeng, ba't naman kasi sa akin iniwanan to or whatever, na sabihin natin, paano mo tinignan yung sitwasyon? Of course, walang mali dito kasi you were 13. No? So whatever it is, paano mo hinarap yung challenge na yun na ikaw ang panganay at 13? Pangangatawanan ko yun kasi ayokong maghiwa-hiwalay kaming magkakapatid. So sa'yo, hindi nabalik kahit na ano Oo, pa. kahit anong hirap, basta magkakasama kami magkakapatid. Paano ka pinag-mature nun? Nakatulong ba to sa maturity mo bilang isang tao? Oo naman. Paano? Siyempre, tinignan ko, priority ko, una, sabi ko nga, ayoko maghiwa-hiwalay kami magkakapatid. So, kailangan magsama-sama kami kahit anong mangyari. So, yung na yon, nagsikap, kumbaga, siyempre, ikaw ang nanay at tatay, ikaw ngayon na magdi-decide dun sa pangangailangan sa bahay. Tapos, kumbaga parang, ano ba yon?
Siyempre, lagi, ang mga nadatnan kasi namin doon, mga religious people naman. So, naturuan naman kami na magsimba. Kaya tuwing may mahirap sa buhay namin, ang school kasi namin katabi lang ng simbahan. Good. Oh. So, pagkalabas ko ng school, siyempre, automatic dadaan ka ng simbahan, sasabihin, magsusumbong ka kay Lord. Diba, Lord, yung mga pangangailangan namin, yung mga ganyan-ganyan. So, ganun ako na Paano lumaki. mo napakisamahan? Kasi 13 years old ka eh. Ang laki ng responsibility mo. Tapos, kumbaga, hindi naman sa inyo yun. Nakikitira kayo. Paano ka nakisama sa mga, hindi madali, right? Paano mo, yun? Paano mo inaddress yung difficulty na yun? Na bata ka, tapos ikaw pang responsible, tapos kailangan makisama ka dito. Ano yung mga natutunan mo dun? Siyempre yung takbuhan ng buhay noon, kumbaga, parang wala kaming babalikan sa sa Maynila eh. So kailangan mo mag-stand. Noon na ang pangako naman sa amin ng mga magulang namin, padadalhan kami monthly. Siyempre ang tatay ko, hindi naman siya makakapagbadala dahil lagi siyang nasa Mindanao. Okay. Kaya kumbaga parang... Wala pang GCash kasi noon. Oo, wala pa. Pumupunta ako sa munisipyo. Talaga? Oo, nagtatanong ako. Kaya kilala ko sa munisipyo kasi nagtatanong ako palagi kung meron ng... Anong tawag? May tawag doon order. Hindi pa siya postal order. Postal order. Postal Tapos nandun order. yung padala ng... ganun. Ganun yun. So, siguro isang tanong is, anong isang lesson na tumatak sa'yo? Pagkatapos mong daanan yun nga yung sinasabi ko, sabi mo nga, sitwasyon. So, yun yung sitwasyon. Ano yung isang, sabihin mo na tumatak sa'yo na, eto ako ngayon kasi may natutunan ako. Itong pinakamatinding natutunan ko nung panahon na yun. Yun? Parang St. Francis. Alam mo, bawat steps ng buhay natin, pag nadapa ka, meron kang lesson sa buhay. Pero ako, ang ko, nung tinawag ako ni Lord, decided ako na alam ko na kapag nagpakanlong ka kay Lord, andun yung kapahingahan. Kasi pagod ka eh. So, at that point, meron ka ng spiritual perspective? Okay, Bata go ahead. Tsaka alam mo yung sa, kasi nung mga panahon na yon, ang escape out. Escape Siyempre, route. ang mga kapatid ko naiwan sa bahay. Pero hindi naman po ako masyadong mabait noon. Lakwatsera po ako, ganyan. Kasi kumbaga parang, para maalis yung burden ko dun sa family, sa bahay, lalabas po ako. Kasama yung mga kaibigan ko. Pero, matutuwa ka naman doon kasi alam kong kasama yun sa plano ni Lord. Pupunta ka kami doon sa plaza, every hapon yun, ganyan. Parang magpalipas lang ng oras. Alam mo yung typical na kabataan. Pero nung panahon na yun, dumating yung mga foreigner, Christian, na nagkakamp sa munisipyo, sa mga plaza-plaza. So, mga alas 5 ng hapon, nagpipreach sila, nagkakantahan sila. So, yun. Ito yung mga Bible-based na preaching. Oo. Okay. So, kahit na nagkukulitan kami magbabarkada, pero yung isang tenga ko nakikinig sa kabilang side. Kaya pagkat binaybay ko yon, nakita ko na noon pa man, pinili na ako ni Lord. Okay. Yun. Kaya yun ang naging ko noon. So kasi at 13, some people siguro reaction is, ba't ako kailangang magdala ng lahat ng ito? But in your case, since nagkaroon ng environment kung saan you are hearing the Word of God, nakatulong ito na naging stable, no? Na ilang years kayo nag-stay doon na ikaw ang 4 years. Doon lang ako nag-high school. Ah. Doon lang ako nag-high school. So, Pero nag-aaral sila tata doon, yung mga kapatid ko. Nag-aaral sila ng elementary. Nung first year college na ako, lumipat na kami ng Maynila. Nangupahan na kami. Magkakasama pa rin kami. Pero yung parents mo, wala pa rin? Hindi, nung nalumipat na kami kasama Manila. na. Kasi Kasama hindi na. naman, kumbaga, bumibisita naman yung mama ko. Basta nandyan sila, pero hindi sila visible palagian. So, lumaki ka Visitation. talaga na practically you are on your own?
How was it? Nung high school, Oo nga, how was it? Kasi usually, hindi ba, panganay ka, parang siyempre kailangan mo ng support system eh. Pero wala yung support system eh. So, paano ka nagko-cope doon sa mga dinadaanan Yun na mo? milagro ni Lord. Tell Yun us ang- more about oo, it. yun, ano naman, everyday naman, yun ang kagandahan kapag ka napaligiran ka ng religious people. Mhm. Alam mo agad na na merong Diyos na kasama ka Mhm. sa buhay mo. So, ang lola namin, yayayain kami noon lalo na pag October, yung 6 o'clock, yung rosary. Mhm. Mhm. So, nung mga panahon na yun, talagang religious ka. Alam mo na merong kang Diyos na tatawagan, merong kang Diyos na makikinig sa mga sumbong mo, sa mga hirap mo. Yun yung naging ko lang noon. So talagang fallback mo is spiritual life, Parang, kasi nga, blessed ka, no? Kasi it's not easy for a 13-year-old girl. Tapos ang kapatid mo, ikaw ang mag-handle. Siyempre, makukulit din yan. May mga nagdidisiplina ka rin. And siguro minsan mahirap din kasi 13 years old ka. Alam mo yun. So ngayon na ikaw ngayon ay nanay, ano yung experience mo noon na ngayon ay napapractice mo bilang nanay? Kila Angela, kila SJ, na yung mga principle na natutunan mo doon? Oo. Ang kagandahan lang, nung nakapag-asawa ko, tsaka nagkaroon ng anak, guided na talaga ng Biblia. Mhm. So, naging pamantayan ko ngayon sa buhay ko na ituro sa kanila yung truth kasi yun talaga yung nagpapabago ng buhay, yun ang nagdadirect ng future mo. Bagamat may mga failures, pero stick ka lang dun sa Word of God. Mhm. Tawag nun? Totoo naman ang Diyos sa kanyang pangako eh. So, nung mapunta ka sa Comfy, it was easier, yung transition. Kasi nga, nung mag-full-time ka na, mas madali kasi ka na eh. Kumbaga, fed by the Word of God ka na, maliit ka pa eh. Di ba? So, hindi naging mahirap sa iyo yung na mag-full-time. Siguro kasi nakakarinig ka na ng salita ng Diyos, naiintindihan mo na yung mga bagay na yan. Anong kaibahan ng pagdidisiplina mo sa mga kapatid mo at saka pagdidisiplina mo sa mga anak mo ngayon? Syempre noon, nung hindi pa ganun kalalim, namamalo din ako, nangungurot ako. Pero hindi kasi ko yung mabungangang tao. Kasi ang Kukurutin mo na lang, imbes na magbunga. Ganon. Pero hindi naman yan sila, mga anak ko ngayon, hindi yan nakatikim ng palo sa amin dahil galit kami sa kanila, hindi. So, paano ka magdisiplina ng mga anak? Nung maliliit pa sila? Mababait naman sila nung maliliit pa sila eh. Hindi, pero siyempre may mga kakulitan din, may mga nagkakamali rin naman. Actually, silang dalawa, lumaki sila sa prayer meeting. Lagi kami sa outreach Okay. So sila, nung maliliit, halimbawa, nasa DASMA kami, basta nung hindi pa sila nag-aaral, lagi kami sa prayer meeting. So pagka nag-prayer meeting kayo, upo lang dyan. Upo lang sila. Hindi talaga sila yung typical. Kaya nga, sobra kaming na-enjoy kay Luis. Ngayon, kasi hindi naman namin dinanas yung kakulitan ng bata sa kanila. Kasi sila noon talagang tapos, nung mag-aral na sila, syempre, sa Dasmariñas Cavite kami noon, maghapon ng school. So sa school sila. Ang gagawin ko sa kanila, para magkaroon kami ng time, ang gagawin namin ni Pastor Simple, doon kami manananghalian sa school, doon sa karinderya sa school, para kasabay namin silang kumain. On a regular basis? Oo, basta nung nag-elementary sila. Talaga? Ha? Sa loob ng jeep. Ano yung sa Oo, loob doon din. Yung kumbaga, minsan naman, halimbawa, ang prayer meeting namin sa gabi, aantayin namin sila sa school. Nang kaabang kami sa school, isasakay na namin sila. Tapos, Sasama nyo sa prayer isasama na meeting. namin sa prayer meeting. So, yun ang routine ninyo bilang pamilya. So, napakaganda kasi kasi iba, hindi ba? Kasi busy sa gawain ni Lord. So, minsan napapabayaan yung mga bata, no? But in your case, sinigurado niyo yung inyong activity mag-asawa, kasama pa rin yung
mga bata. No? So, hindi naging sakit ng ulo, kumbaga, never na naging problema yung mga anak mo sa'yo. Hindi. Wala talaga. Ako yata sakit ng ulo nila. Hindi Ay, naman, ganun hindi, sila. hindi. Tatanong ko yung anak mo. So, thank you, Lord. Kasi nga, gusto pa nating makilala si Sister Jen, where she's coming from, at maintindihan natin, siyempre, kung ano yung mga bagay-bagay sa buhay mo bilang isang Kristiyano. So, tanong ko naman yung anak. Ate Angela, ayan, biglang ganun, no? Anong klaseng relasyon meron ka sa mother mo right now? You're how old, if you don't mind? Ilang taong ka na ngayon? 25 po. 25. So at age 25, how would you describe your relationship with your mom? Perfect po. Parang balance, ganun po. Tumutuloy kayo sa alambre? Balance? I mean, what do you mean po? balance? Masyadong generic. So describe in a more detailed aspect. Sino siya sa'yo, sa buhay mo? Anong impact ng buhay ng nanay mo sa'yo? Sila po yung naging guide ko kung bakit din po ako ngayon. Kung nasan po ako ngayon, sila po yung dahilan. Sila po yung ginamit ni Lord na dahilan. At saka parang lagi ko rin po talaga pinagkapasalamat na sila po yung magulang ko. Kasi ayun nga po, sila po yung parang simula nung bata po kami. Supportive, 100% supportive po sila kapag sumasali po kami ng mga school activities. Pag may laban po kami kunyari po si Kuya, nilalaban, tapos sa ibang school. Tapos yung mga contest po, andyan po sila. Hanggang ngayon naman din po na graduate na kami ni Kuya, tapos may trabaho na. Nandiyan pa rin po sila na nagluluto ng pagkain sa umaga. Tapos parang nire-remind po kami lagi na umattend ng Sunday, unahin si Lord. Kumbaga consistent po yung pagiging supportive po nila. Pero minsan siguro nagagalit din ang nanay mo sa'yo. Paano mo isang sitwasyon, whatever it is, na nagalit. Tanong ko muna siguro yung nanay. No? Jen, I'm sure, sino ba mas disciplinarian sa inyo? Si pastor o ikaw? Yung medyo mas disciplinarian. Takot kami kay Pastor. Okay. So siya mas disciplinarian. Okay. So, okay, go ahead. Oo. Ano kasi siya, si Pastor Simple kasi, hindi naman siya naimik. Pagka pinagalitan niya yung mga anak ko, una ako magagalit. Kumbaga parang, ano ba tawag doon? Basta meron siyang gustong sabihin, parang magsasabi na ako na basta ayaw kong pinapagalitan ni Pastor Simple ang mga anak ko. Bakit? Kasi wala sa identity niya, sa pagkatao niya, na magagalitin siya. Yun yung amin, yun yung, sabi ko, parang... So you don't take it against him? Parang sinasabi mo, huy, hindi ikaw yan. Hindi parang bagay ganun. sa yung magalit, parang gano'n. Ako na lang. Anong reaction niya? Pagka in-explain ko naman sa kanya, di ba, meron siyang, i-explain ko yun sa kanya, tapos, pag hindi ko kaya, sabi ko, ikaw na magsabi sa kanila. Ganon. So, itatapon mo rin sa kanya later. Pero, kailangan makita ko muna yung side niya, para hindi naman kasi talaga siya nagagalit sa mga anak namin. So, in a sense, what you're saying is, hindi siya. Pero pag nagalit siya, talagang galit hindi siya. Hindi bagay. Kaya parang natatakot kami pag nagalit siya kasi hindi bagay sa kanyang magalit. Parang ganon. So, paano ka nagre-react kapag ang tatay mo ay alam mong galit talaga? Huwag sabihin, tatay, hindi bagay sa iyo. Hindi mo sasabihin yan, di ba? So, anong take mo doon na, example, may valid reason kung bakit siya nagagalit. Paano niya na-express yung galit niya sa'yo o yung disiplina niya? Through words po. Kasi po si Daddy, palangiti po yan eh. Ano? Tapos, palangiti po. So, nagagalit siya, nakakangiti? Hindi po. I mean, parang sanay po kami na palangiti siya, tapos kalmado. Tapos kapag nakita na po namin yung facial expression niya na seryoso, ayan po, tatahimik na ako, tutulog. But was there a point in your life na talagang sabihin natin na nakita mong galit ang tatay mo? Na talagang, parang okay, hindi ko nakikita to, pero ito yung point na parang ngayon ko lang yata nakita na ganito.
galit ang tatay ko. Paano niya hinandle yung galit niyang yun? Hindi ko po masabi na galit, pero parang tampo. Parang may... Paano pag niya nagtatampo- papakita ang tampo niya sa inyo? Parang hindi po siya umiimik, ganun. Kapag hindi po kasi siya namamansin si daddy, big sabihin, parang malakas po kasi yung pakiramdam namin na hindi okay, ganyan. Pero mabilis din naman po kasing mawala yung tampo ni daddy. Yung pag hindi na siya namamansin after, kunyari, mga ilang hours. Mangangamusta na siya, kumain ka na ba, ganun So po. siya pa rin ang gumagawa ng paraan kahit na siya nagtampo. Opo. Kasi normally pag nagtampo, hindi ba, pag hindi nyo kinikibo, hindi ko kayo kikibuhin. Pero siya pa ang gumagawa uli ng paraan para ma-reconcile ang father mo. Talaga. So, in the case of your mom, sabi mo nga, ayaw mong napapagalitan. Pero hindi naman masamang mapagalitan, hindi ba? Bakit maliban dun sa ayaw mo kasi makita na hindi bagay sa iyo yan. Ngayon lang ako nakarinig nun, sa totoo lang. Pero yung, para bang gusto mo bang sabihin, ako na lang magagalit sa kanila, wag ka na lang. How do you do it? Kasi bihira lang yun. Kasi nga, kumbaga, nung mag-asawa kami, nakita naman kasi namin, lagi namin sinasabi, eto yung Word of God. Laging Word of God ang ibinabato namin sa kanila. So, pagka halimbawa, katulad niyan, eto, ang lagi niyang, lang kay Angela, yung nito na lang, yung hindi siya nakaka-attend ng fellowship. Dahil nga may work siya. Oo, ang panggabi ang pasok niya. So, sa umaga, ang tulog niya, parang ganon. Sasabi niya, nasa online naman, ganon. Sasagot niya sa akin, nasa online. Sasabi ni Pastor Simple, sa group chat namin, Angela, gumising ka, mag-fellowship ka. Hindi seen. Siyempre, alam mo naman yon, hindi niya seen dahil tulog nga. Tapos, pag uwi na naman sabi, hindi na naman nag-fellowship yung anak mo, ganon. Ako ang sasagot. Sasabihin ko sa kanya, puyat eh. Ayun. Para hindi umabot kay Angela, ako na yung sasangga. May lawyer agad. Oo, yun, gano'n. Puyat eh, ganyan. Yun yung inaano na, yun yung sinasabing hindi iimik. Hindi siya iimik. Halimbawa, nagising, kakain kami, hindi siya iimik, mga gano'n. Ramdam nila yun. Ramdam nila yun na pag hindi pag-imik. Pero yun nga, ang gagawin naman niya, dahil alam niyang galit ang tatay niya, pupunta sa kwarto, matutulog na lang. Naglalambing ka ba? Nilalambing mo ba? Kasi usually, ang mga babae ang malalambing, hindi ba? Pagka medyo may toyo yung tatay, yung anak, lalo babae, no? Siya yung naglalambing. So, paano mo inaalis ang toyo ng tatay mo pagka may toyo? How do you do it? Di ko po alam, pero parang pag nag-iisip na ako ng topic, kunyari, sa basketball, Hinebra, parang, kung saan hilig si daddy, parang, tapos bigla na lang po ako magkukwento ng mga nangyari sa buhay ko, nangyari kay kuya, yung mga nakita ko sa Facebook, parang mag-open po ako ako po yung mag-open ng conversation namin para, tuloy-tuloy, ganun. Ganun po yung way ko. Pag-uusap, kunwari po, hindi umiimik si daddy. Nanalo ba yung ganito, ganyan. So, ganun So, po. nag-open ka ng conversation para lang yung, kumbaga, magtuloy-tuloy yung communication yung dalawa. Okay. In a situation wherein masasabi natin na pinakamahirap, siguro the question is this, kay Sister Jan muna, greatest frustration mo as a Christian? Ano yung dinaanan mo na bilang Kristiyano na talagang frustrated ka, dumating ka sa point na na-discourage ka to the point na parang, alam mo yun, parang ayoko na. Whatever it is. Wala. Wala. Kasi naniniwala kasi ako na noong naging Kristiyano ko, ang buhay, masarap at saka hindi masarap. Maganda at saka hindi maganda. Yun, no? Oo, actually, kasi ganito yan eh. Di ba, bago naman ako naging full-time, regular member ako. So, na-experience ko yung regular member at the same time, yung talagang buhay na mahirap noon. Tapos, nung mag-asawa kami ni Pastor Simple,
Siyempre, nung panahon po na yon, mga 1990s, gano'n, naririnig ko rin po sa Bible study. Alam mo naman tayo bilang pamilya, di ba, yung sharing natin, hindi naman na, anong tawag ng transparent naman tayo di ba? Okay. So, nung panahon na yon, dalaga pa ako, naririnig ko na yung sharing ng mag-asawahan na worker. Sa fellowship, sa Bible study, sa mga prayer meetings. Kasi ang life ko noon, umaattend ako ng mga regular prayer meeting talaga. So, nung ikakasal kami, ikakasal ba? Basta nung parang nag-usap kami, parang inano na kasi, di ba alam mo naman ang mami at daddy noon, bukas kasal na kayo. Di ba parang ganon. So, ako noon, alam ko kasi na siya yung mapapangasawa ko, so niready ko yung sarili ko. Nag-usap na kami ni Lord, alam ko talaga na siya yung mapapangasawa ko. Kaya nung sinabi ng Daddy Bart noon na, di ba alam mo naman Daddy Bart noon, sabi, ito po yung sinasabi ko sa inyo na nirereto kay Simple. Sabi ng Daddy. Di ba? Ganun ng Daddy noon. Di ba? Sabi niya, ayan ba? Okay. Pagkasabi nung, ayan ba? Okay. Bukas kasal na, kumbaga. Bukas kasal na, oo. So, pero... Gano'ng kahirap yon? Kasi wala namang tinatawag na walang courting phase. Hindi naman kayo dumaan sa courting, sa ligawan. How was it? Especially for you. How was it difficult? How was hindi it siya easy? mahirap kasi Dahil, nga, may relasyon ako kay Lord Siya ang kausap ko Kaya pagka may siya, Lord kaming dalawa ni Lord. Kaya yung part na yon, hindi nga kami, naging mag-asawa kami, hindi kami dumaan sa courtship, di ba? Ang naging step ko naman, Lord, paano ko makakilala ang taong ito? Hanggang ngayon nga, kaya hindi po kami sumasali dun sa mga, what is your favorite color, what is yung mga ganyan. Hindi namin alam yun. Wala kaming So, typical na talagang, ang basehan na relasyon namin ni Pastor Simple bilang mag-asawa, si Lord. So, yun. Kaya, kumbaga, halimbawa may mga problema kami, kay Lord ako, nakadepende talaga. Pero yung relasyon nyo sa Diyos, ang dahilan, kaya naging closer din kayo bilang mag-asawa, hindi ba? Kung wala yung relasyon, sabi nga sa kasal, ang Diyos ang pumapagitna. Dahil kahit sabi mo nagmamahala na nga yan naghihiwalay pa Kasi nga wala ang Diyos sa gitna ng kanilang buhay. Siguro gusto ko rin mabanggit ito kasi madalas naririnig natin, kapirasong papel lang yan Di ba? Kasal na, kapirasong papel lang yan. Kaya ayaw namin magpakasal. Pero in fact, kung naintindihan at pinapaliwanag, ang dalawang taong nagpapakasal, kaya nagpapakasal ay tinatanggap nilang kulang ang kakayanan nilang mamuhay ng maayos. Kailangan nila ang Diyos sa gitna ng kanilang buhay mag-asawa sapagkat ang Diyos talaga ang magsusustain sa kanila. So kaya nga, kung ano man kakulangan ng lalaki, sabi mo nga, kay Lord ako lumalapit. Hindi mo siya inaaway or anything na, alam mo yun, sa Diyos ka lumalapit at ang Diyos ang gumagawa ng paraan upang maging malapit kayo sa isa't isa. So ang kasal po, hindi kapirasong papel, kundi ang pagpapasakop ng dalawang tao na pumasok sa isang buhay na kahit naman yung mga may courtship, sa totoo lang, pagdating ng kasal, magugulat, ay, ganyan ka pala. Di ba? So sa inyo siguro mas major yung adjustment. Hindi rin. Hindi. Ang payo ko lang, siguro kailangan magkaroon sila ng heart na nakatuto kay Lord. Kasi si Lord ang magbibigay sa'yo ng instruction Si Lord ang, halimbawa katulad ko, ayoko maging matandang dalaga, so kailangan may asawa ako. Okay. Di ba? Nakalista sa listahan, may asawa. Lord, bigyan mo ko ng asawa. Binigay, check. Yung kumbaga, parang yung mga heart's desire ko, kay Lord ko hinihingi. Tapos, halimbawa, may nakita kang, anong tawag doon? May nakita kang diferensya, pero lumalabas, ako pala ang may diferensya. Nakikita mo yon. Oo. Kasi one time, alam nyo, glory to God, kasi alam ko na si Lord din yung nag-bless kay Pastor Simple kung paano siyang namumuhay bilang Kristiyano. Bagong kasal kami noon, naalala ko to pala, bagong kasal kami noon, syempre mahilig din po siya sa basketball. May anak na kaming dalawa yata. Dito kami natutulog sa taas ng pagka-Sunday. Syempre manonood siya ng basketball dito.
Tapos, merong isang sister na ang tubig kasi doon iniigib. Sasabihin kay, ang sarap ng upo naming lahat. Nanonood kami. Cheer kami sa mga ano. Sasabihin kay Pastor Sim, pabuhat naman nung tubig. Siyempre ako, nandun eh. Sabi ko, nasaan ang asawa nito? Ba't yung asawa kong inuutusan, di ba? Ang asawa niya nagbabasketball. Okay. Di parang So, siyempre ako, nagre-react ako dahil, di ba, yung typical na typical na, ayan, si Luis po, Ito yung extra. apo. Ito yung pamangkin. Okay. Ito po ang super mabait naming pamangkin. Ayan, yung ibig ko po sabihin, siya ang ginawa ko na lang po nun, kasi kita ko masarap yung panonood niya eh. Tapos biglang pabuhat. So nawala yung momentum. Nagbuhat. Sa loob-loob ko, sabi ko, may asawa naman yan, bakit ikaw inutusan? Di ba? Yung mga ganon. Pero kasi yung katauhan niya, pag inutusan mo siya, susunod siya. Siya yun eh. Ganon-ganon siya. So ako yung nag-adjust. Sabi ko, hindi siya makahindi, kaya sumunod siya. So, sumunod na araw, hindi na kami nanood ng basketball. Dahil? Namasyal na lang kami sa mall. Baka mautusan ulit. Oo, kasi ang point ko kasi, pamilyadong tao na siya, may asawa rin naman yun na sa kaisipan ko noon. Sa naintindihan ko yun. Oo, yun. Nais mong ipaabot. Oo. Jen, tatanong kita, kung uulitin ang buhay mo, si pastor pa rin ang gusto mo maging asawa? Hindi ko naman siya gusto. Hindi, I mean, Joke. naintindihan ko yun. No? What I'm saying is, kung uulitin ang buhay, after what you have experienced now as your husband. Ay, oo. Ayun, yun ang gusto kong tanong. Oo. Oo. Sabi ko nga nun, ako na yata yung inaano. Sabi ko nga nun, buti na lang hindi ako pinatulan ni Lord sa prayer ko. Na? Sabi ko, magpapakabait na po ako, Lord. Wag lang po siya magpangasawa ko. Sabi ko, buti na lang, hindi sinagot ni Lord yung prayer ko na yun. Yan. Oo. Totoo yun. Minsan, yung akala nating hindi maganda, pero ang maganda sa yung saving factor mo is, andyan ang Diyos na lagi mong nagtiwala ka eh. Yes. At dahil nagtiwala ka, pinarangalan ng Diyos yung pagtitiwala. Napakaganda, no? Actually, dito sa pamilya, isa yung, lahat naman, pero yung nakita ko yung relasyon ninyo, no matter what happens, nandoon na lagi kayong dalawang magkasama. Minsan nga, tatanong mo sa ibang asawang babae, pag uulitin ang buhay mo, siya pa rin ba gusto mo mga asawa? Sasabi sa Jesus Maria Joseph. So, pinapatunayan lang natin na ang isang buhay, kapag ganap na pinagkatiwala mo sa Diyos, may pagpapala talaga. At nakita naman natin sa mga bata, kay SG at saka kay Angela, na talagang naging maganda ang bunga. At marami pang magandang bunga. No? Huwag kang mag-alala, Angela. Mamaya kita tatanungin. Ngayon, pakakantahin muna natin ang nanay mo. Ayan, ano yung kakantahin ni Sister Jen? Siyempre, wala nang buhay na gaganda pa. Ayan. Sige. Oo, totoo po yun. Wala nang buhay na gaganda pa. Pagkasama natin si Lord. Kasi gagabayan ka, sasabihin niya sa'yo what is ahead. Tapos kapag may problema ka, sabi naman ng pangako niya, pagpapahingahin kita eh. Sabi naman pagka may pagsubok, bibigyan kita ng way out. Bibigyan kita ng kalakasan. Bibigyan kita ng wisdom. So wala nang buhay na gaganda pa. Sige. Kundi ang buhay na kasama si Kristo. Sige. Thank you, Lord. Ni Sister Jen. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, O Panginoon. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, O Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay.
hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Thank you, Lord. At sa sandaling ito, tayo babati sa mga may kaarawan sa araw na ito, July 26, 2025. Happy birthday kay Brother Ali Bernardo. Thank you, Lord. Sister, parehong taga Baguio. Sister Rose Orpilia. Sister Mary Ann Ortalesa. Sister Diding Madeha. Sister Kat Racusa. Brother Stephen Kawilan, Sister MJ Mendoza, and Sister Blessy Ignacio. Happy anniversary din po kay Brother Rani and kay Sister Sally Cruz na nasa Amerika, no? And Brother John and Sister Jennifer Layug na nasa Australia. Mga puro nasa abroad. Ano? Happy anniversary and happy birthday. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. anniversary. Alam mo, hindi laging ang interview na focus sa nanay. Exempted ka. Exception ka pala, exempted. Exception ka na because we want to dwell more on the impact of a mother sa kanyang anak, no? At saka nga, mas makilala pa tayo ng tao. Sabi nga ni Pastor noon, ang isang purpose niyan is for the members, no? For really know kung sino tayo bilang mga manggagawa. At napakalaking bagay ng ganito na, ganun, yung pala si Jen, yung pala pinanggalingan ni Jen, no? Pati yung stand mo. Ayan. So, punta naman tayo sa iyong anakis. Ayan. Sister Angela, anong life verse mo? Life verse ko po yung Luke 1, verse 37. Yung, for nothing is impossible with God. Wow! Alam mo ba yan, ang mga verse ng, hindi ikaw yun pero verse yan na kinukot ng maraming desperado na. Kasi yun na lang. Paano naging buhay sa iyo itong Luke 1:37 na ito? Buhay po talaga yung life verse ko na yun. Nag-start po yun na napatunayan ko po. Nung high school po ako na nag-pray po ako na gusto kong mag-aral sa Christian school na private school po. Mission school? Christian school po. Okay. Ano po kasi, parang public school po kasi kami. Tapos, parang alam ko po before na hindi po namin afford yung tuition fee. Okay. Tapos, parang lagi po sinasabi ni mama na mag-pray ka lang. Tapos doon ko po in-apply yung Luke 1 verse 37. Kasi nung bata pa naman din po kasi ako, mga 13 years old, 12 years old po, parang mahilig na rin po kasi ako makinig sa mga testimony po, sa mga fellowship. Kasi na-expose ka doon Opo. No? Okay. Tapos parang sabi, lagi ko po kasi siyang minamanifest na, Lord, walang imposible sa'yo, kaya mo, ganyan. Kahit alam ko pong sobrang labo na. Tapos nagulat na lang po ako na bigla si Kuya naging 100% na scholar po dun sa PWU. Yun po yung naging way para makaaral po ako dun sa private school. Kasi kay Kuya po, wala pong binabayaran. Tapos sa akin po, kumbaga, yun yung heart desire din po kasi ni Kuya na makaaral din po ako ng private school. Na maranasan ko din po yung naranasan niya na maganda before. Gusto niya rin po yun sa akin. So parang, yun nga po, in-apply ko yun, yung Luke 1:37. And thank you, Lord, kasi nakagraduate po ako na sa private school talaga po. Okay. So,
ever since, yun ang pananaw mo, kahit nasa anong sitwasyon. Opo, lahat po talaga. Kahit po nung nag-decide po ako na maging working student nung college po. Kasi pandemic po. So, online class. Parang nilakasan ko lang yung loob ko. Kasi sabi ko, kasi di ba po araw-araw naman to may prayer meeting before nung pandemic dito. So, sabi ko, Lord, wala namang imposible sa'yo. Kaya ko rin po na makapasok sa company kahit working student ako. So yun, thank you Lord kasi sinagot niya nga po yun na walang imposible. Tapos nakikita ko po kung paano kumilos si Lord, kung paano kasi sobrang imposible po talaga. Pero dahil po dun sa hinahawakan ko lang na, Lord, wala namang imposible sa'yo. So, kaya ko yun, ganyan. Tapos kasama naman kita, ganyan. Tapos hanggang sa nilalagay po ako ni Lord na pati rin po nitong sa work ko ngayon, na parang, kasi po, gumraduate, parang di ba po nag-call center po ako nung nag-aaral pa po ako ng college. Yan yung working student ka. Opo, working student po ako noon. Tapos, So what you're saying is, nagtatrabaho ka sa gabi, nag-aaral ka sa araw? Opo. Tapos, yun nga po, yung schedule ko na sabi ko, Lord, gusto ko maging working student, pero ikaw na bahala. So, ang nangyari, napunta po ako sa company na mabait sila sa student, na mamimili po ako ng schedule na papasukan ko. So, ang tuwing day off ko po, pinili ko po yung araw na doon lang po yung may pasok ako. So, yun po, yun yung sabi ko, ang galing talaga ni Lord, basta may hinahawakan ka na word, sobrang powerful po talaga niya, na kahit sobrang imposible, kaya ni Lord talaga maging posible. Yun po. So, nakakatuwa kasi no matter how difficult the situation is, parang sinasabi mo kay Lord, elib ako sa'yo, kaya mo to. Diba? So, how about when things get rough and somehow along the way, paano ba maganda dito? Alam mo may mali ka. Alam mo may sabit ka kay Lord, whatever it is. Okay? Paano mo ngayon nare-reconcile itong situation? Paano kayo, Lord, alam ko walang imposible, pero alam mo meron kayong, yung sitwasyon na may mali ka, may dapat kang ayusin. How did you handle it? Siguro po yung situation na na-delay po ako nung graduation, na hindi po ako, nung time na mag-a-announce na graduate, na postpone po yung graduation ko dahil sa isang subject. So parang, subject mo. Ako po Okay. yun. So, alam ko naman po kasi na may pagkukulang ako doon. Pero yung situation po kasi na yun, parang napatanong na ako kay Lord. Na sabi ko, Lord, bakit? Bakit mo inalaw to? Parang dumating po ako sa point na, Lord, inuuna naman kita, bakit ganito, ganyan. So parang sobrang dami ko pong tanong na yun kasi sobrang sakit po na... Frustrated ka talaga. Opo, sobra. Tapos yung, ayun nga po, parang sobrang nalungkot po talaga ako. Tapos sinasabi ni Mama lagi. Kasi po, mahilig lang po ako mag-open sa Messenger. Tapos lagi nagsasabi si Mama na may magandang mangyayari sa'yo, may magandang plano sa'yo si Lord, piniprepare ka niya. And ayun nga po yung pinagpapasalamat ko ngayon na thank you Lord pala dahil ginawa mo pinaranas mo sa akin na ma-delay nung college. Kasi sobrang parang siguro dahil nga po na parang sabi ko, Lord, kaya mo to. Lagi siyang answered prayer. Dumating po sa point na hindi na sagot ni Lord yung prayer ko na yes. Parang sinabi lang niya na wait, pero naging impatient ako. Tapos dumating sa point talaga na sobrang po talaga, yung literal na teenager na nagtampo, ganon. Tapos, yun nga po, thank you Lord kasi sila Mama nandyan, sinasabing ganon. Tapos nagulat na lang po ako nung pagka-graduate ko. Sabi ko, siyempre po, graduate na po ako kasi lumaban pa rin naman po ako. Hindi po ako tumigil, ganyan. So, kinuha mo ulit yung subject na yun? Opo. Oh, and then? Tapos, pagka-graduate ko po, pa rin po naman ako noon, a working student nung gumraduate ako. Nag-resign po ako kasi gusto ko naman po sa field ng accounting. So, ang nangyari po, nag-walk-in po ako dyan po sa SMS, kay Congressman. Parang lang po, parang pumunta nga lang po ako doon, basa pa yung buhok ko, parang di ako ready. Tapos kasi parang malakas po yung loob ko kasi sabi ko may work pa naman ako, itatry ko lang. Pero nung nandun pa rin naman po ako, lahat naman po kasi ng kahit konting galaw ko, nagpipray ako, Lord, kaya mo to, samahan mo ako, ganyan. Tapos yung magpunta po ako doon, parang ang position lang po na available noon is parang level 3. Tapos payroll staff po yung available. Accounting, yan? Opo. Okay. So pagpunta ko po doon, 3 kami.
Tapos parang gusto ko i-giveaway kasi parang bago pa lang po kasi sila, parang kakagraduate nila tapos wala pa talagang experience. Parang gusto ko gusto mo i-giveaway. sila na lang muna. Sabi po kasi nila sa akin, overqualified ako since accountancy graduate ako. Tapos yung dalawa, hindi sila accountancy. So sabi ko, sige kahit ano mangyari. Tapos siguro nga po dahil nga may work pa ako noon. Tapos dumating po sa point na nung interview, hindi ko po alam na ang kausap ko po na po pala is Vice President. Kasi hindi ko po sila kilala. Parang natripan ko lang pong maglakad dyan tapos mag-apply. Tapos ayun nga po, pagdating ko doon, ni-English ako, tapos ganyan, ni-English po ako. Tapos hindi ko po alam na paglabas ko, yun nga po yung Vice President. Tapos, sabi nga po nila ako daw po yung makukuha. Pero parang sabi ko, gusto ko rin meron yung dalawa. Para tatlo kami meron. Kasi hindi po ako bumabalik. Hindi na po kasi ako bumabalik noon. Kasi alam ko po na, na pasado na po ako. Pero hindi po ako bumabalik noon. Tapos hanggang isang araw, may tumawag. Sabi niya, Miss Jelay, sabi niya, nagustuhan kasi nila ikaw. So gusto ka nilang maging head ng accounting. Head agad? Opo. Wow. So sabi ko, sige po. Ganyan. Tapos, bigla po ako nag-resign dun sa call center kasi opportunity po yun. Pero kahit po ganun, natatakot pa rin po ako. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala, ganyan, malakas nga. Sabi ko, Lord, samahan ulit ako dito, ganyan. So ayun nga po yung nangyari na pinagpapasalamat ko na na-delay po ako. Nagpapasalamat po ako kay Lord na, Lord, ito pala yung dahilan kung bakit mo inalaw na ma-delay ako para ma-prepare po ako sa gantong position. Sabi ko kasi siguro kung graduate ako noon, siguro hindi ako head. Hindi pa po open yung position ng head. So ayun, thank you Lord po kasi parang worth it po yung iyak ko noon. Yung parang doon ko po talaga napatunayan na yung pag nag-pray ka talaga, no, yes, or wait. Kasi pag no, it's protection. Tapos, so parang doon po ako naging mature nung nangyari po na na-delay ako ng graduation. Tapos ayun nga, thank you Lord. Ngayon po, after 6 months ko po dyan sa SMS, pinull out naman po nila ako na maging accountant po dun sa hotel po ni Congressman. Which is mas malaking challenge. Opo, sobra po. Kasi sobrang nakaka-stress. Kasi lahat po kasi yun first time ko. So, syempre, pag iniisip ko naman, parang ako po kasi kaya ako nagpupuyat kasi inaaral ko pa. Kasi hindi ko naman po kasi nadaanan eh. Hindi ko po nadaanan yung pagiging staff. So, sobrang challenging po na nag-search ako ng mga simple na kung paano yung ganito, ganyan. So, kahit po nilagay na nila ako doon, tuwing gabi, nagpupuyat pa rin po ako. Kaka-research kung paano yung ginagawa or ganyan. Kasi parang, parang nakitaan daw po nila ako ng mabilis daw po akong matuto, parang gano'n. Tapos, madiskarte daw po, tapos mapagkakatiwalaan po. Kasi nga po, sinasabi ko po sa kanila na, umaamin po kasi ako sa kanila na hindi ko po alam yan, pero aaralin ko. Yun po kasi yung lagi kong sinasabi sa kanila. Na nakita po ni Congressman na willing daw po akong matutunan yung mga, kung anong klaseng bagay. Kaya po pinull out po nila ako, nilagay po nila ako na accountant dyan sa hotel niya po sa Makati. Okay. So, ayun po, thank you Lord. Kasi hindi pa po ako licensed, like di pa po ako CPA. Pero pinagpipray ko na, sabi ko nga po, nung nag-share po ako sa Makati, sabi ko, sa susunod po na mag-share po ako is CPA na ako. CPA po ako. Kasi sabi ko, yun nga po, wala naman po talaga imposible kay Lord. So, alam ko po na magiging CPA po ako kasama si Lord po. Lumaki ka na ang foundation mo ay yung pagtitiwala mo sa Diyos. At nilagay ka sa maraming sitwasyon na ang iba ay mahirap, kagaya niyang tawag natin dyan, di ba, divine delay. Pero somehow, you knew that it would not end that way. No? So, tayo naman ganun, di ba? At the back of our mind, pangit nung nangyari. Pero at the back of your mind, pero sabi mo, hindi matatapos ng ganun. Kasi nga, kilala natin ang Diyos, may word tayo sa Panginoon. Pero sa'yo is something really, sabihin natin, fantastic. Kasi unang-una, newly graduate ka. Biglang head ka na kaagad, di ba? Pagkatapos ngayon, hindi ka pa board passer, pero pinagkatiwalaan ka na ng management ng isang hotel. And that is something beyond human experience. This is something that God, hindi lang ikaw ang ino-honor ng Diyos, pati mga magulang mo na dahil sa suporta, at hindi lang suportang financial, kasi minsan nga sa pamilya, no?
regular family, ang nakikita lang, ay, binayaran ko yung tuition mo, taas-taas ng tuition mo, tapos yan lang ang grade mo, tapos bumagsak ka pa. So minsan yung support, puro na lang financial, no? Nakakalimutan ng mga magulang na may mas mahalaga pa dyan. Unang-una yung relationship ninyong mag-anak na yung failure ng bata hindi dapat maging dahilan na na masira yung relationship ninyo, no? At napaka-bless mo because you have your parents and even your brother, no? Kita ko naman paano sumuporta si Brother Estes sa inyo na. And you were a praying family. One thing about you is you're not a perfect family. Wala namang perfect family. Pero nasusustain tayo dahil sa grasya ng Diyos na patuloy nating hinihingi at patuloy nating natatanggap kasi nagtitiwala tayo. How I wish lahat ng bata yun ang sasabihin, Lord, walang imposible sa iyo na hindi lang ito parang cliche kasi ikaw hindi yan basta sinasabi mo eh. Hinuhugot mo yan sa dito eh. Na naniniwala ka talaga na walang imposible sa Panginoon. Sabi ko nga, pag ganyan ang takbo ng utak mo, kahit may tren na nagdadaan sa harapan mo, pwedeng, in Jesus' name, tumigil ka. Titigil yan. Yan yung sa Ephesians 2:10 na paborito ko na that we are God, di ba, workmanship, na pinakita ko na sa iyo ang daan sa pamamagitan ng aking anak na si Jesus. John 14:6, I'm the way, the truth, and the life. Di ba? Sabi niya, daanan mo lang yung anak. At yung inaangkin sa akin na walang imposible sa akin. Yun naman ang kagandahan sa atin. Isa lang ang kayang gawin ng Diyos. Isa lang eh. Gumawa ng milagro. And who else can do that but God Himself? Ayan, so siguro what advice can you give to young people who are struggling, who are going through some difficulties right now? You went through some very, very difficult situation as a young woman. Ano ang pwede mong ibigay na advice sa kanila na may mga pinagdadaanan sila ngayon? Siguro po yung advice na yung advice po na mabibigay ko sa mga nakakaranas po ng lungkot or what is siguro po wag po natin sasarilihin yung problema kasi parang problema lang yan. So ibig sabihin may solusyon. Tapos kasama ng pagharap ng solusyon is mas maganda na ibigay natin kay Lord yun para mas maganda yung resulta po. Yun po. Oh, may guarantee siya, no? Lumapit ka sa Diyos, maganda resulta niya. Alam mo yun? Sabi ko yung mga sigurista, gusto mo sigurista ka, lumapit ka sa Diyos kasi sigurado yan eh, no? So, aawit ang ating kapatid. Anong awitin ni Sister Angela? Nagkalimutan. Minister Arnold, nandiyan ka pa ba? Ano yung aawitin ni Sister Angela? Thank you, Lord, for the new beginning. Kasi si Sister Angela, it's a continuous new beginning, eh. No? May mga bagong challenges, new beginning na naman. Pero God is always there. Andun na naman yung power niya ayan, magandang advice na binigay niya, eh. There's a new beginning. Hindi pa tapos yan. There's a new beginning kung lalapit ka sa Diyos. Ayan, Sister Angela? Thank you, Lord, for the new beginning. You gave me a new and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on I live a new life. Lord, how great is your love for us. I'm here because you never abandon your child. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. Oh, I thank you, Lord, for your amazing
When I messed up, you would embrace me. Hold me with your loving hands, oh God, that's how great is your love for us. You even gave Jesus your life for us. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. So I thank you, Lord, for your amazing love. So I thank you, Lord, for your amazing love. Amazing talaga, no? Yung sharing ng mag-ina, nakita natin na how amazing God moves in the life of those people who really trusted Him. So maraming salamat po sa kay Sister Jen, Sister Angela for gracing the episode. At muli magpapaalam na kami, papasalamat kami. At sa susunod, magkita-kita ulit tayo sa another episode ng Awit ng Pag-ibig. Magandang umaga po. God bless po. 2 Timothy 2:2.